Juan, mahirap lang tayo. Wala tayong pera pambili ng bag mo. Paglaki mo't kumikita ka na, pwede mo nang bilhin kahit anong gusto mo, okay? Ipinanganak ako sa mahirap na pamilya sa Nay, Nayon. papasok na po ako sa school. At mula nung bata ako, minaliit na ako ng ibang tao. Dahil mahirap lang kami, hindi ko alam kung saan manggagaling ang susunod naming kakainin. At sa murang edad, palagi kong isinusuot ang mga napaglakihan ng aking ate. Mga damit na maluluwag sa akin. Pinagtawanan ako ng mga kaklase ko at walang nakikipagkaibigan sa akin. Talagang masakit ang aking kabataan. Maluluwag na damit niya! At may lumang bag sa kanyang likod! Di ba nakakatawa siyang tingnan? Tignan niyo kung gaano siya kahirap. Tara na nga! Magmula noon, ipinangako ko sa sarili ko. Paglaki ko, kikita ako ng maraming pera at magiging masaya ako. Wala nang mangmamaliit sa akin ulit. Dahil mahirap lang ang pamilya namin, bago ako nagtapos sa junior high school, tumigil ako sa pag-aaral para magtrabaho sa pabrika ng gamot. Kaya para kumita ng mas malaki, madalas na nag-overtime ako hanggang alas 10 ng gabi. Kalaunan, nalaman kong kumikita ang ate ko ng mas malaki sa pagtitinda lang ng gulay ng 5 araw. Umalis ako kaagad sa pabrika para magtinda ng gulay. Pagkalipas ng ilang panahon, nakita ko na mas madaling kumita sa pagtitinda ng prutas. Kaya pinasok ko ang pagtitinda nito. Nang magpakasal ako, nagbukas kami ng asawa ko ng isang restaurant. Naisip ko, mas malaki pa dapat ang kikitain ko sa pagpapatakbo ng restaurant. Kapag may pera na ako, mabubuhay na ako ng marangya at marangal. Okay na ba to? Table 3, Kaiingitan na ako ng iba at tataas na ang tingin nila sa akin. Pero, matapos magpatakbo ng negosyo ng ilang panahon, naisip kong di kami kikita ng malaki sa kainan. Nagsimula na akong mag-alala. Ay, kailan ako magkakaroon ng buhay na tulad ng isang mayaman? Noong 2008, nagkaroon ako ng pagkakataon. Nabalitaan ko sa isang kaibigan na ang kikitain mo sa isang araw sa Japan ay halos katumbas ng 10 araw na sahod sa China. Nung nalaman ko ang balitang to, sobrang kasiyahan ko. Naisip ko na nakatagpo na ako ng magandang pagkakataong kumita. Bagamat mahal ang bayad sa ahente para pumunta sa Japan, inisip ko, kung walang hirap, walang ginhawa. Basta't may mga trabaho kami sa Japan, mabilis naming mababawi ang pera. Kaya, nagdesisyon kami kaagad ng asawa ko na pumunta sa Japan. Pagkarating namin sa Japan, mabilis akong sumabak sa trabaho. Bawat araw, nagtrabaho kami ng asawa ko ng 13, 14 na oras. Talagang malaki ang pressure sa trabaho. At pagod na pagod ako, buong maghapon. Kapag napagod na ako, ang gusto ko lang gawin ay magpahinga. Ni hindi ko na nga inisip ang kumain pa. Hindi na nakayanan ng kalusugan ko ang mabilis na takbo ng buhay. Ngunit kapag naiisip ko na magiging mayaman din ako pag nagsumikap ako ng ilang taon, pinalalakas ko ang aking loob. Bagamat mahirap ang trabaho ngayon, paglaon magiging maganda ang buhay. Kailangan kong panindigan ito. Kaya sa ganitong paraan, ibinuhos ko ang lahat ng lakas ko sa trabaho. Bawat araw tulad ng makinang gumagawa ng pera. Pagdating ng 2015, biglaan akong hinimatay. Dahil sa pagod dulot ng mabigat na trabaho. Meron kang naipit na ugat sa ibabang parte ng likod mo, dyan sa may gulugod. Ngayon, kapag nagpatuloy ang ganito, maaari ka maparalisa. Hindi ka na makakapagtrabaho kapag ganoon. Naintindihan mo ba? Kailangan mo rin ng pahinga. Para akong tinamaan ng kidlat sa mga salita ng doktor. Pagkatapos ko siyang marinig, nanghina ang pakiramdam ko. Lumiliwanag pa lang ang buhay ko habang papalapit ito sa aking pangarap. Hindi ko inakala na
magkakasakit ako ngayon. Hindi ko ito matanggap. At naisip ko, bata pa ako. Kung titiisin ko, makakaya ko ang kaunting sakit. Kung hindi ako kikita ng marami ngayon, at babalik ako sa China ng may kaunting pera, hindi ba't mas kahiya-hiya yun? Kaya, tiniis ko ang sakit at pinilit ko ang katawan ko na patuloy na magtrabaho. Ngunit makalipas lang ang ilang araw, lumala pa ang aking sakit at hindi na ako makabangon sa kama. Habang nakahiga ako sa aking kama, ninais ko na may isang tao akong makakasama sa tabi ko. Ngunit kinailangang pumasok sa trabaho ng asawa ko. Kinailangang pumasok sa eskwela ng anak namin. At kinailangan kong harapin to ng mag-isa. Habang tinitingnan ko ang iba't ibang pasyente na may kanya-kanyang iniindang sakit, nakadama ako ng kalungkutan. Paano ako napunta sa ganitong kalagayan ngayon? Talaga bang mapaparilisan na ako't mararatay sa kama? May nararamdaman ako sa aking puso na hindi ko mailabas at hindi ko mapigilang isipin. Para saan nga ba nabubuhay ang tao? Para lang ba kumita ng pera at mabuhay ng maayos? Talaga bang magiging masaya ka kung mayroon kang pera? Sulit ba na pagurin mo ang iyong sarili para lang kumita? Sa halos 30 taon ng pagsusumikap, anong nakamit ko pagkatapos ng lahat? Pumasok ako sa pabrika ng gamot, nagtinda ng prutas, nagpatakbo ng restaurant, at nagtrabaho sa Japan. Sa gitna ng lahat ng ito, bagamat kumita ako ng pera, kaakibat naman ito ang napakaraming kapaitan na hindi ko mailabas. Naisip kong nung una akong dumating sa Japan para magtrabaho na magkatotoo ang pangarap ko, na mabilis akong magiging isang mayamang tao at magkakaroon ng buhay na kinaiinggitan ng iba. Pero ngayon, nakahiga ako sa kama ng may sakit at haharapin ko ng kasunod na parte ng buhay ko nang nakaupo lang sa wheelchair. Noong naisip ko ito, pinagsisisihan ko na sinira ko ang kalusugan ko sa sobrang pagtatrabaho upang kumita ng pera at malampasan ng ibang tao. Habang iniisip ko ito, naghihinanakit, nasasaktan, tumulo ang mga mapapait na luha mula sa mga mata ko. At hindi ko mapigilang sumigaw. Oh, Diyos ko! Iligtas mo ako! Bakit sobrang nakakapagod ang buhay ko? Sobrang hirap. At kung kailan nawawalan na ako ng lakas, dumating sa akin ang pagliligtas ng Diyos ng mga huling araw. Nang lumabas ako ng ospital, nagkataong nakilala ko ang 2 kapatid na naniniwala sa Diyos. Sa pagbabasa ng mga salita ng Diyos at pagbabahagi ng katotohanan, naunawaan ko na ang lahat ng bagay sa mundo ay hindi likas na nabuo, kundi nilikha ng Diyos. Na ang Diyos ang Panginoon ng buong sansinukob. Na ang tadhana ng tao ay nasa mga kamay din ng Diyos. Na ginabayan ng Diyos ang sangkatauhan sa lahat ng panahon. Tinustusan, inaalagaan at prinoprotektahan. Pero medyo naguguluhan ako. Kaya hiningi ko ang tulong nila. Kung ang Diyos ang Panginoon na kumokontrol sa ating tadhana, dapat na mapuno tayo ng kaligayahan. Pero, bakit dumaranas pa rin tayo ng sakit? Bakit napakahirap ng buhay? Sa bandang huli, saan nagmumula ang kapaitan sa buhay? Pwede ba niyong ibahagi ang tungkol dito? Sige. Duwan, pinag-isipan ko rin dati ang katanungan ito bago ako naniwala sa Diyos. Ako rin. Bakit may karamdaman at sakit sa ating buhay? Bakit napakahirap ng buhay? Nakakapagod.
Mahirap man o mayaman ang isang tao, sa buong buhay niya, karaniwan man o sikat. Bakit hindi siya makawala sa pagkasilang at kamatayan? Hindi ko mahanap ang sagot sa kung saan nagmumula ang kapaitan sa uli. Saka ko lang nalaman noon, nabasa ko ang salita ng Diyos. May sinabi na ba ang Diyos tungkol sa bagay na yan? Dali, sabihin mo sa akin. Sige. Maiintindihan mo na pagkabasa natin. Sinabi ng Diyos, saan ang galing ang sakit ng pagkasilang, kamatayan, karamdaman at katandaan? Anong dahilan ng unang pagkakaroon nito? Taglay na ba ng tao ang mga bagay na ito nung una silang nalikha? Hindi ba? Kaya saan ang galing ang mga ganitong bagay? Lumitaw ang mga ganitong bagay matapos akitin ni Satanas ang tao at rumupok ang katawan. Tulad ng sakit ng katawan, mga problema at kahungkagan ng katawan, at ang labis na pagkamiserable ng mundo. Sinimulang pahirapan ni Satanas ang tao matapos niya silang pasamain. Naging mas masama sila pagkatapos. Tumindi ang mga karamdaman ng tao. Naging mas malala ang kanilang paghihirap. Lalong naramdaman ng tao ang kahungkagan at ang kawalang kakayahang magpatuloy na mabuhay sa mundo. At pakonti ng pakonti ang naramdaman nilang pag-asa sa mundo. Kaya dulot ni Satanas sa tao ang paghihirap na ito. At lumitaw lang matapos pasamain at sirain ni Satanas ang tao. Talagang maganda ang pagkakasabi nito. Itong unang beses na narinig ko ito. Lahat ng kapaitang ito ay idinulot ni Satanas sa tao. Lumitaw lang matapos niyang pasamain ang tao. Paano ba pinasama ni Satanas ang tao? Hindi ko ganong naiintindihan ito. Maaari mo bang idetalye yan sa akin? Sige. Nung nilikha ng Diyos ang tao, nakinig sila at sumuko sa Diyos. Kasama niya ang Diyos at inalagaan siya. Sa panahong yon, walang pagsilang, pagtanda, pagkakasakit o kamatayan. Nabuhay ang tao nang walang pag-aalala sa hardin ng Eden. Tinatamasa ang lahat ng ipinagkaloob ng Diyos. Nabuhay ang sangkatauhan ng masaya sa ilalim ng patnubay ng Diyos. Pero nung inakit at pinasama ni Satanas ang tao, pinagtaksila nila ang Diyos. Hindi na siya sinusunod, kay Satanas sila nakinig. At dahil dito, nawalan ang sangkatauhan ng pangangalaga at pagpapala ng Diyos at nahulog sila sa ilalim ng sakop ni Satanas. Sa libo-libong taon, ginamit ni Satanas sa mga kamalian tulad ng materialismo, ateismo, at ebolusyon. Pati na rin ang mga kasinungalingang ikinalat ng mga demonyo at kilalang tao upang linlangin ng mga tao. Kailanman ay hindi nagkaroon ng tagapagligtas. Walang Diyos sa mundong ito. Ang tadhana ng isang tao ay hawak niya, maging angat sa iba't luwalhatiin ang ninuno. Gagawin ng tao ang kahit ano upang yumaman. Pera ang nagpapaikot sa mundo at iba pa. Nang tanggapin ng tao ang mga kasinungalingang ito, itinanggi nito na mayroong Diyos, ang kanyang kapangyarihan, at lahat ay nagtaksil sa Diyos. Mas naging arogante sila, itinuring ang kanyang sarili na di nagkakamali. Mas naging makasarili, tuso, masama. Nakipagkumpetensya ang tao laban sa isa't isa para sa katanyagan, posisyon at kayamanan. Dinaraya ang isa't isa at nag-aaway. Mas nagiging balisa at pagod. Sumunod ang mga karamdaman, ang sakit, pati ang kahungkagan ng puso. Ang mga sakit at pagkabalisang ito ang nagparamdam sa atin na ang buhay ng tao sa mundong to'y masyadong mahirap at nakakapagod. Nangyari ito matapos na pasamain ni Satanas ang tao. Siya ang nanakit sa atin. Ito rin ang mapait na bunga ng pagtanggi, paglayo at pagtataksil ng sangkatauhan sa Diyos. Kung paano naman pinasama ni Satanas ang sangkatauhan, manood tayo ng video ng salita ng Diyos at maiintindihan mo. Mabuti. Ano ang masasamang motibo ni Satanas? Hindi ka nalilinawan, hindi ba? Iniisip ng mga tao na walang mali sa pagkatuto ng kaalaman na ito'y isang natural na pinagdaraanan. Iniisip nila na ang pagpapayaman ng matayog na mga ideal ay pagkakaroon lang ng mga hangarin. At ito ang tamang daan na kailangan sundin ng tao.
Kung kayang maunawaan ng mga tao ang kanilang sariling mga ideal o subukan ng isang karera sa buhay, hindi kaya mas maluwalhati ang mabuhay sa ganoong paraan? Hindi lang paggalang sa mga ninuno sa ganoong paraan, subalit ang mag-iwan din ng tatak sa kasaysayan. Hindi ba ito isang mabuting bagay? Ito ay isang mabuting bagay sa mga mata ng mga makamundong tao. Si Satanas ba kasama ng kanyang mga masasamang motibo ay dinadala ang mga tao sa ganitong daan at nagpapasyang tapos na? Tiyak na hindi. Sa katunayan, gaano man katayog ang mga mithi ng tao, kahit makatotohanan pa ang mga pagnanais ng tao, o kahit gaano pa ito kaangkop, lahat ng nais na makamtan ng tao, ang lahat ng hinahanap nila ay nakaugnay lang sa dalawang salita. Ang dalawang salitang ito ay lubhang napakahalaga sa buhay ng bawat isang tao sa mundong tinitirhan natin. At ang mga ito ay binabalak na itanim ni Satanas sa tao. Ano ang mga salitang ito? Una ay katanyagan, at ang isa ay pakinabang. Sila ay katanyagan at pakinabang. Si Satanas ay gumagamit ng isang paraan na sumasabay sa mga paniniwala ng tao. Hindi ito anumang uri ng radikal na paraan. Sa gitna na kawalan ng malay, natatanggap ng mga tao ang uri at patakaran ng pamumuhay ni Satanas, pagtatatag ng mga layunin sa buhay, at kanilang direksyon sa buhay. At sa ganon, walang malay din silang nagkakaroon ng mga ideal sa buhay. Gaano man kataas pakinggan, ang mga ganitong klase ng ideal sa buhay, sila ay pagkukunwari lang na nakaugnay sa katanyagan at pakinabang. Sino pa mang dakila o sikat na tao, lahat ng mga tao sa katunayan, anumang sinusundan nila sa buhay ay tanging nauugnay sa dalawang mga salitang ito, katanyagan at pakinabang. Hindi nga ba? Iniisip ng mga tao na kapag sila'y naging tanyag at nagkaroon ng pakinabang, maaari nila itong gawing puhunan para sa mataas na estado at malaking kayamanan at masiyahan sa buhay. Maaari rin nila itong gawing puhunan sa paghahanap ng kasiyahan at walang prinsipyong pagtatamasa sa laman. Ang mga tao ay maluwag sa loob kahit na walang kaalam-alam, na dinadala ang kanilang mga katawan, mga pag-iisip at lahat ng mayroon sila, ang kanilang kinabukasan at kanilang mga tadhana. At ibinibigay ang lahat ng mga ito kay Satanas upang makamit ang katanyagan at pakinabang na kanilang ninanais. Ginagawa ito ng mga tao na kailanman walang isang sandali ng pag-aatubili, kailan may mangmang sa pangangailangan na mabawi itong lahat. Ang mga tao kaya ay mayroon pang anumang kontrol sa kanilang mga sarili kapag napunta sila sa panig ni Satanas sa ganitong paraan at maging matapat dito? Tiyak na hindi. Sila ay ganap at lubos na kontrolado ni Satanas. Sila rin ay ganap na walang kakayanan na mapalaya ang sarili mula sa mahirap na kalagayan na kinasasangkutan nila. Kapag ang tao ay naparumi ng katanyagan at pakinabang at hindi na nila hinahanap ang liwanag na matuwid o ang mga bagay na maganda at mabuti, ito ay dahil sa ang nakatutuksong kapangyarihan na mayroon ng katanyagan at may pakinabang sa mga tao. At sila'y naging mga bagay na tutugisin sa buong buhay nila at kahit sa buong walang hanggan ng walang katapusan. Hindi ba ito totoo? Kaya ginagamit ni Satanas ang katanyagan at pakinabang upang kontrolin ang isip ng tao, hanggang ang maaari na lang nilang isipin ay katanyagan at pakinabang. Nagsusumikap sila para sa katanyagan at pakinabang. Nagdurusa at tinitiis ang kahihiyan para lang dito. Isinasakripisyo ang lahat-lahat na mayroon sila para sa katanyagan at pakinabang. At sila'y gagawa ng anumang paghatol o desisyon upang kapwa panatilihin at makamit ang katanyagan at pakinabang. Sa ganitong paraan, iginagapos ni Satanas ang tao ng di nakikitang mga kadena. Ang kadenang ito ay nakapasan sa mga katawan ng tao. At wala silang lakas ni tapang na itapon ito. Kaya ang mga tao ay laging lumalakad ng pasulong ng may malaking paghihirap. Walang kaalam-alam na dinadala ang kadenang ito. Matapos marinig ang salita ng Diyos, ibinahagi ng mga kapatid ang mga katotohanan ng paggamit ni Satanas sa katanyagan para pasamain ang mga tao. Naintindihan ko na sa loob ng ilang libong taon, ang paggamit ni Satanas sa ateismo, materialismo at ebolusyon para pasamain ang sangkatauhan ay umabot sa sukdulan at hinayaang malayo ang lahat mula sa Diyos at pagtaksila ng Diyos.
Noon ko lamang naramdaman na ang mga aklat na nabasa ko ay puno ng laso ni Satanas, ng pilosopiya at lohika ni Satanas. Kung hindi dahil sa pagbubunyag ng salita ng Diyos, sa kung paano pinasama ni Satanas at ng kanyang mga demonyo ang sangkatauhan. Hanggang ngayon sana'y nililin lang pa rin ako ni Satanas, hirap na nakikibaka sa kadiliman. May mga mithiin ng tao at hangarin na tama lang naman. Pero sa proseso ng pag-abot ng tao sa kanyang mga mithiin, ginagamit ni Satanas ang lahat upang punuin ang mga tao ng paraan at mga patakaran para sa pag-iral nito. Para akitin ng mga tao na mabuhay lamang para magpasikat at makinabang kapag nakasadlak na sa katanyagan at kapakinabangan. Hindi na nila hinahanap kung ano ang liwanag at kung ano ang mga bagay ng kabutihan. Dahil ang pangaakit ng katanyagan at kapakinabangan ay napakalakas para sa atin. At masyado tayong nasadlak doon, kaya hindi tayo makawala. Ito ang gapos ni Satanas na nakatali sa atin. At ito rin ang kanyang patibong para pasamain ng mga tao. Para lang maging mas angat sa iba. Kumita ng maraming pera. At tumaas ang tingin ng iba sa akin. Nakalimutan ko ang aking sarili. Naging makinang gumagawa ng pera. At isinakripisyo ko pa ang aking kalusugan. Para lang dito nang hindi nagdadalawang isip. Tunay na naging alipin ng pera, katanyagan at kapakinabangan. Dahil kinokontrol ako ng isang maling pananaw na kung marami akong pera, tataas ang pagtingin ng iba sa akin. Nagsumikap ako upang makibaka. Palaging ninanais na maging mas mabuti. Palaging naghahangad ng mas marami pa. Tumindi ang aking mga paghahangad, hindi na kontento kailanman. At nang nasira ko na ang aking kalusugan, saka pa lamang ako tumigil. Ang katanyagan at kapakinabangan ay talagang nagpahirap sa akin. Nagpahina. Kung hindi dahil sa mga salita ng makapangyarihang Diyos, hindi ko pa malalaman na ang paghahanap ng kayamanan, katanyagan at kapakinabangan ay mali. Ito'y isang paraan ng malubhang pananakit ni Satanas, na lalo pang nagpalabo para hindi makita ang kanyang mga pakanat masasamang motibo na pasamain ng tao. Pagkatapos nito, binasa sa akin ng kapatid ang ilang sipi ng salita ng makapangyarihang Diyos at sa kanyang pagbabahagi tungkol sa salita ng Diyos at mga paraan ng pagpapasama ni Satanas sa sangkatauhan. Naunawaan ko na sa pamamagitan ng patuloy na paghahanap ng katanyagan at kapakinabangan sa maraming taon na naig sa akin ang sakit. At sa bandang huli ay nagkasakit ako. Unang-unang nilikha ang lahat ng sakit na ito dahil pininsala ako at pinasama ni Satanas. Nagpatuloy si Sister Kin sa pagsasabing, Kaaway ng Diyos si Satanas. Namumuhay ito sa Diyos at sa sangkatauhang nilikha ng Diyos. Lahat ng ginagawa nito ay para linlangin ang tao at upang pasamain ang sangkatauhan. Gagawin niya lahat para akitin ang tao na gumawa ng masama, upang malayo sa Diyos at magtaksil. Upang ilagay ang sangkatauhan sa ilalim ng impluensya nito, upang alipinin at wasakin ito. Nagre-resulta sa buhay ng mga tao na mapanglaw at miserable, masakit at hungkag. At lalo rin itong pinapadilim ang ating mundo at mas nagiging masama. At wala nang dahilan para umiral ang sangkatauhan. Hindi matitiis ng Diyos na makitang pinasasama at pinahihirapan ni Satanas ang sangkatauhan. At 2 beses siyang dumating bilang Diyos na nagkatawang tao upang iligtas tayo. Sa una siya'y nagkatawang tao bilang ang Panginoong Hesus at hinayaan niyang ipako siya sa krus para sa sangkatauhan upang tubusin tayo mula sa kasalanan. Sa mga huling araw, ang Diyos ay muling nagkakatawang tao para mapabilang sa tao upang ihatid ang katotohanan para iligtas tayo. Gawin ang gawain ng paghatol at pagdalisay upang lubos na iligtas mula sa kapangyarihan ni Satanas upang makamit ng Diyos at mula ngayon ay di nasasaktan ni Satanas. At hanggat tinatanggap natin ang salita ng Diyos, isinasagawa, makakamit natin ang katotohanan mula sa salita ng Diyos. Makikita natin ang mga pamamaraan at gawain ni Satanas na pinasasama ang sangkatauhan. Malalaman natin ang disposisyon ng Diyos ng pagkamatuwid at kabanalan na walang puwangang kasalanan at may paggalang sa Kanya. Sa ganitong paraan, mayroon tayong kapangyarihang talikuran si Satanas. Iwanan siya, iwaksi ang mga gapos at pananakit ni Satanas at mailigtas ng Diyos. At sa wakas ay dalhin ng Diyos sa kahangahangang hantungan. Nung narinig ko si Sister Kin na sumaksi na ang Diyos mismo ay dumating upang ihatid ang katotohanan at iligtas ang tao, nasabik ako.
Di ko inasahan na ang tulad ko na di naniniwala kailanman sa Diyos ay maririnig ngayon ng salita ng Diyos at nakakayang makamit ang pagliligtas niya. Ito'y malaking pagpapala, isang malaking biyaya. Talagang tunay akong pinagpala. At masaya kong tinanggap ang gawain ng Diyos ng mga huling araw. Pagkatapos nito, madalas na pumunta si Sister Kin upang magbahagi ng mga salita ng Diyos. Unti-unti, napatunayan ko sa paglipas ng panahon ang gawain ng Diyos ng mga huling araw. Nakita ng kaunti ang pagkakaiba ng mga gawain at pamamaraan ni Satanas sa pananakit sa mga tao. At naintindihan kong ang pinakamahalagang bagay ay ang maniwala sa Diyos, basahin ang salita niya, hanapin ang katotohanan at sumuko sa patakaran at pag-aayos niya. Dito ko lamang matatanggap ang papuri ng Diyos. Dito lang magkakaroon ng sukdulang kahulugan ng aking buhay at magiging pinakamasaya. Habang may sakit ako, madalas na tumawag sa akin ng mga kapatid sa iglesia. Hindi ko maigalaw ng ayos ang aking baywang at isang kapatid na marunong sa medisina ang nagmasahay at nagbentosa sa akin. Sinabi rin niya kung aling mga acupuncture point ang mabisa sa pagpapagaan sa aking kondisyon. Aktibo nila akong tinulungan sa gawaing bahay. At inalagaan ako na parang isang miyembro ng pamilya. Bilang banyaga sa ibang bansa, talagang naantig ang aking puso. Salamat. Na maalagaan ngayon ng mga kapatid ng mas mabuti pa. Duan! Sister Wang, maghapunan na Kaysa tayo. sa kapamilya ko. Sinabi ko sa kanila ng paulit-ulit, salamat. Salamat, mga kapatid. Huwag ka na magpasalamat. Magkakapamilya tayo. Pagkarinig ko nito, sobra akong naantig kaya umiiyak akong yumakap sa mga kapatid. Magmula ngayon, mas lalo ko pang naramdaman ang pagiging malapit ko sa mga kapatid. At mas lalo pa akong nagpasalamat sa makapangyarihang Diyos. Pagkalipas ng ilang panahon, may nakilala akong isang kasamahang dumating sa Japan kasama ang asawa niya upang gawin ang lahat para kumita ng pera. Bagamat kumita na siya ng kaunting pera, napabayaan naman ang kalusugan ng kanyang asawa. At kinailangan niyang bumalik sa China para magpagamot. At lumabas sa resulta na mayroon siyang terminal cancer. Pagkatapos malaman ng resultang ito, wala na silang ganang pumunta sa Japan upang kumita ng pera. At nabuhay sa takot at pagdadalamhati ang kanilang pamilya. Ang kasawi ang palad ng aking kasamahan ang naging dahilan para madama ko ang sobrang karupukan at pagpapahalaga sa buhay ng tao. Kung walang buhay ang tao, ano pang silbi ng pagkakaroon ng mas maraming pera? Mabibili ba ng pera ang buhay? Ginugugol ng tao ang buhay sa salapi at katanyagan. Hawak nila ang mga ito at iniisip na ito lang ang paraan ng suporta. Na parang kung mayroon sila nito, magpapatuloy silang mabuhay. Wala nang kamatayan. Subalit kung malapit na silang mamatay, doon lamang nila nalalaman kung gaano kalayo ang mga ito sa kanila. Kung gaano sila kahina sa harap ng kamatayan. Kung gaano sila kadaling mabasag. Kung gaano kalungkot at gaano sila walang kaya na walang masusulingan. Nalalaman nila na ang buhay ay hindi mabibili ng salapi at katanyagan.
Na gaano man kayaman ng isang tao, gaano man kataas ang kanyang posisyon, lahat ay pantay-pantay na mahihirap at walang halaga sa harap ng kamatayan. Nalalaman nila na ang pera ay di maaaring makabili ng buhay. Na ang pera o katanyagan, kahit isang minuto o segundo ay hindi makakapagpahaba ng buhay ng tao. Sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos, nakita kong ginagamit ni Satanas ang pera at katanyagan upang kontrolin ang tao. Maraming nag-aaway at naglalaban sa paghahangad ng pera at katanyagan. Nawawala ang konsensya, katinuan at dignidad nila bilang tao at sinisira naman ng iba ang kanilang mga buhay. Ngunit hindi natin maunawaan ang mga pakana ni Satanas at hindi natin makita na ang pera at katanyagan ay paraan ni Satanas para saktan ng mga tao. Dahil dito, hindi natin mapalaya ang ating mga sarili. Tayo ay niloloko pa rin at sinasaktan ni Satanas. Sa sandaling yun, naisip ko kung gaano ako kaswerte na matanggap ang gawain ng makapangyarihang Diyos ng mga huling araw. Kung hindi ko nabasa ang mga salita niya at naintindihan ng katotohanan, hindi ko sana mauunawaan ang paggamit ni Satanas sa pera at katanyagan upang saktan ng mga tao. At di magtatagal, nalunok na rin sana ako ni Satanas. Sa ilalim ng pangangalaga at proteksyon ng Diyos, bago ko pa nalaman, nagsimula ng bumuti ang aking kondisyon. Ngayon, bukod sa normal kong pagpasok sa trabaho, madalas akong nakikipagtipon sa mga kapatid upang basahin ang salita ng Diyos para magbahagi na ng karanasan at matuto ng mga himno. Nakadama ang puso ko ng katiwasayan at kapayapaan na di ko pa naramdaman. Sabi ng makapangyarihang Diyos, kapag ang isa'y lumingon sa daan na kanyang tinahak, kapag ang isa'y ginunita ang bahagi ng kanyang paglalakbay, makikita niya na ang bawat hakbang, nakakapagod o magaan man. Ang Diyos ay gumagabay sa tao, pinagpaplanuhan ito. Ang maselang mga pagsasaayos niya, ang kanyang maingat na pagpaplano. Ang nanguna sa isa, di man niya sadya hanggang sa ngayon, upang matanggap ang dakilang kapangyarihan at pagliligtas ng manlilikha. Anong dakilang mga kayamanan niyaon? Duwan, ituloy mong pagbasa. Okay. Kapag ang saloobin ng isa tungo sa dakilang kapangyarihan ng Diyos ay aktibo, kapag nilingon ng isa ang sariling paglalakbay, kapag ang isa'y kumapit sa dakilang kapangyarihan ng Diyos, ang isa'y mas magnanais na pasailalim sa lahat na isinasaayos ng Diyos. Magkakaroon ng higit na pagtitiwalang maisasaayos niya ang kapalaran upang mahinto ang pagrerebelde sa Diyos. Pagkat nakikita na kapag hindi naiintindihan ng isa ang kapalaran at dakilang kapangyarihan ng Diyos, kapag ang isa'y nangangapang maglalakad, pasuray-suray at pagiray-giray sa gitna ng hamog, ang paglalakbay ay napakahirap. Masakit sa damdamin. Kaya't pag nakilala nila ang kanyang dakilang kapangyarihan at ang kapalaran ng tao, kusang inaalam ito ng mga matatalino at tinatanggap rin ito. Para magpaalam sa masasakit na araw nang subukan nilang magtatag ng isang mabuting buhay, sa halip na ipagpatuloy ang pakikibaka at hanapin ang kanilang mga layunin sa buhay sa sarili nilang kaparaanan. Ako naman ang magbabasa. Sige. Kapag ang isa'y walang Diyos, kapag hindi siya pwedeng makita, kapag malabo ang pagkakakilala sa dakilang kapangyarihan niya, ang bawat araw ay walang kabuluhan, walang halaga, kahabag-habag. Saan man ang isa naroroon, ano man ang trabaho niya, ang paraan niya ng paghahanap buhay at ang pagsisikap niya,
ay nagdadala sa kanya ng walang katapusang sakit at di maibsang pagdurusa na hindi niya pwedeng matiis. Kapag tinanggap ng isa ang dakilang kapangyarihan niya at magpapailalim sa pagsasaayos at paghahanda niya at paghahanap ng tunay na buhay, siya'y unti-unting makakalaya mula sa lahat ng pasakit at pagdurusa. Mapapagpag ang lahat ng kahungkagan sa buhay. Salamat sa Diyos. Matapos basahin ng mga salita. Napakapraktikal ng salita ng Diyos. Bawat pahayag ay tumatagos sa aking puso. Nauunawaan ko mula sa salita ng Diyos na ang Diyos ang may lalang at tayo ay kanyang mga nilikha. Ang buhay ng bawat tao ay nasa kamay ng Diyos sa ilalim ng kanyang pagkontrol at pag-aayos. Lahat ng nakakamit natin sa buhay ay nasa pagkontrol niya at itinatakda niya. Ang pagiging abala ng tao'y tiyak na hindi ang batayan ng desisyon. Kung gaano karami ang ipinagkaloob niya sa atin, ganun din karami ang makakamit natin. Kung hindi ito ipagkakaloob sa atin, kahit gaano pa tayo magtrabaho, mawawalan ng saysayang paghihirap. Tulad ito ng mga kasabihang, ang tao ang nagtatanim ngunit ang langit ang nagtatakda ng ani. Ang tao ang nagpaplano, ang Diyos ang nagpapasya. Sa makatwid, sa ating buhay, dapat nating sundin ang pagkontrol ng may lalang. Ito ang sikreto sa kaligayahan sa buhay, at ito ang tunay na buhay. Kasabay nito, naintindihan ko rin na gaano man karami ang kayamanan ng isang tao o gaano kataas ang posisyong hawak niya, ito'y makamundong pag-aari niya sa paglalaan ng kanyang sarili. Sa paghahanap ng katanyagan, ang nakakamit niya ay kahungkagan at pasakit. At ang huling kalalabasan ay nilamon na siya ni Satanas. Naisip ko kung paano ako nakontrol ng maling pananaw sa buhay, na kailangan mong umabot sa mas mataas na antas. At kung paano ko hinangad na makaangat sa iba. Akala ko magkakaroon ako ng masayang buhay. Tataas ang tingin nila sa akin at kaiinggitan ng iba. Ngunit sa halip, hindi ko inasahan na ang makakamit ko ay pasakit at kapaitan. Wala ako ni katiting ng kapayapaan o kaligayahan. Naranasan ko ang masakit na landas. Ngayon na nabasa ko na ang salita ng Diyos, naiintindihan ko na ang kalooban niya. Hindi ko na ninanais na makibaka sa tadhana at hindi ko na rin hinahangad na hanapin ang katanyagan. Naniniwala ako na hindi na ito ang buhay na gusto ko. Nagpasya akong tahakin ang ibang landas ng buhay na magsimulang muli. Ninais ko lang sundin ang pagkontrol ng Diyos. Naganap na ibigay sa Diyos ang ikalawang bahagi ng aking buhay para ayusin niya. Upang magsikap na maging isang taong sumusunod sa Diyos. Na tunay na nabubuhay para sa Kanya. Good afternoon, ma'am. Ano pong order nila? Ngayon, nagtatrabaho ako ng 3 hanggang 4 na oras bawat araw. Ang aking amo ay isang Hapon. Kahit magkaiba ang aming wika, inaalagaan niya akong mabuti. Sa tuwing may ipapagawa siya sa akin, gumagamit siya ng mga salitang maiintindihan ko. Hindi niya ako kailanman binibigyan ng pressure. Kamusta kayo, boss? Alam kong ito, ang awa ng Diyos sa akin at ang kanyang pagpapala. Talagang nagpapasalamat ako. Salamat po. Kasabay Mukhang masarap nito, po ito, mas naiintindihan ko rin na kung makikinig ang tao sa salita ng Diyos at susuko sa pagkontrol niya, saka lang siya magkakaroon ng masayang buhay. Sa tuwing nag-iisa ako, madalas kong naiisip ang aking sariling landas para humarap sa Diyos. Kung hindi dahil sa karamdaman, hindi ko sana itinigil ang paghahanap ko ng pera at katanyagan. Nandoon pa rin siguro ako sa mundo na isang makinang gumagawa ng pera. Hanggang sa malupit akong napatay ni Satanas nang hindi ko man lang nalalaman. Ginamit ni Satanas ang katanyagan para saktan ako at para magkasakit ako. Habang sa pamamagitan nito'y inakay ako ng makapangyarihang Diyos sa harapan niya. Binigyan ako ng kakayahan na maunawaang si Satanas ang salarin sa pagpapasama sa tao.
At upang makita ang mga pakanat katotohanan ni Satanas gamit ang kayamanan at katanyagan para pasamain ang tao. Na naging dahilan upang maunawaan ko ang mga bagay ng tao. Magmula sa oras na ito, madalas kong binabasa ang salita ng Diyos at mas lumiliwanag ang puso ko. At hindi ko namamalaya na naunawaan ko ang katotohanan. Nalaman ko kung saan nanggaling ang tao at kung saan siya papunta at ang pinagmumula ng pagkakasala niya. Naunawaan ko kung paano inililigtas ng Diyos ang sangkatauhan, kung para saan dapat mabuhay ang tao, at kung paano siya dapat magkaroon ng makabuluhang buhay at iba pa. Sa tingin ko ngayon, nagawa kong makamit ang mga pagpapala dahil sa sakuna. Sinabi ng Diyos, kapag kasisimula pa lang nilang maniwala sa Diyos, ito'y dahil sa karamdaman. Ang karamdamang ito ay ang biyaya ng Diyos para sa iyo. Kung wala ito, hindi ka maniniwala sa Diyos. At hindi ka makararating sa ganito kalayo. At kaya maging ang biyayang ito ay ang pag-ibig ng Diyos. Sa ilalim ng patnubay ng mga salita niya, napalaya ko ang aking sarili kay Satanas at may tama ng pananaw sa buhay. Nakapaglakad ako sa tamang landas ng buhay at ganap na napalaya ang aking puso. Ang Diyos ay tunay na maalam, napakamakapangyarihan. Nagpapasalamat ako sa makapangyarihang Diyos ng buong puso para sa pagmamahal at paglilitas sa akin. O Diyos, napakarami sa puso ko ang nais kong sabihin sa'yo. Dati akong namuhay sa kasalanan, hindi alam kung paano mamuhay ng makabuluhan. Sa kabila ng mga uso ng mundo, ako'y nahulog sa gilid ng daan at namuhay na parang hayop. Ginamit mo ang iyong mga salita upang buksan ang pintuan tungo sa aking puso. At ako